Ezekiel Kabanata 1. Ang pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kibar. Noong ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ang langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Jehoiakim. Ako na isang pari at anak ni Buzi ay nasa Babilonya sa baybayin ng Ilog Kibar nang magpahayag sa akin si Yahweh. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tiga-apat na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila'y parang paa ng guya at tila makinang na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tigdalawa nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tigdalawa naman ay nakatikip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulo, at nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumulan ng kidlat. Ang apat na nilalang ay nagpaparot par itong simbilis ng kidlat. Nang tingnan kong muli ang apat na nilalang, may nakita akong tigisang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topaz. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumaas, tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang apat na nilalang ay kasunod ang apat na gulong pagkat ang apat na nilalang ang nagpapagalaw sa apat na gulong. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Anuman ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Sa yulunan ng apat na nilalang, naroon ang isang babungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang, at ang tigalaway nakatikip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak, parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan, parang rag-asa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinab nila ang kanilang mga pakpak, at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa Sephira at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa. At may narinig akong tinig. Ang pagsusugo kay Ezekiel. Sinabi sa akin ng tinig, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan, kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan, huwag kang matatakot sa kanila kahit pagbantaan kanila. Kahit napaligiran kanila na waring nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan, huwag kang ang masisindak sa kanila bagamat sila'y talagang mapaghimagsik, sa makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinapasabi ko sa iyo, pagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo, huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin, ngumanga ka, kainin mo ito. Nang ako'y tumingala, may isang kamay na nag-abot sa akin ng isang kasulatan.
Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panaghoy, pagdadalamhati, at paghihirap.